Welcome po sa ating weather update ngayong araw. Ngayon lang po ulit tayo nakagawa ng weather update after 1 month. Dahil meron po tayong bagyong binabantayan, yung low pressure area na naging ganap na bagyo, ayon po yan sa Pag-asa sa may Northern Luzon. Susunod po na pangalan na nakalista sa Pag-asa ay bagyong Florita, kaya ito po yung babantayan natin sa mga susunod na araw. Mapapansin po natin sa satellite image, yung outflow ni bagyong Florita ay hindi po maayos. Ibig sabihin, maulap po sa may southwestern part ng circulation, samantalang po dun sa may northeastern part ng circulation niya ay parang sheared o parang walang ulap. Ibig sabihin po yan, may wind shear doon sa may northeastern part ng circulation ni bagyong Florita, kaya mapapansin ninyo yung southwestern part lamang ng circulation ni bagyong Florita may kaulapan. Sa forecast track po na Pag-asa kay bagyong Florita, maaari po mag-southward ito sa mga susunod na araw at mag-westward. Maaaring tumama yung sentro nito dyan po sa may Northern Luzon bilang isang tropical storm. Pero dahil meron pa rin tayong cone of uncertainty, magbabago pa rin po yung forecast track ng Pag-asa sa mga susunod na araw, kaya antabayan na po natin ang weather update. Unang weather bulletin ng Pag-asa, umaabot ang sustained winds nito sa 45 km per hour malapit sa gitna, ang yung pagbuksong aabot sa 55 km per hour. Ang kanyang forecast speed sa ngayon ay pa-southwest sa bilis na 25 km per hour. Ano po yung mga posibilidad na warning o hazard mula kay bagyong Florita? Pero sa ngayon po hindi pa po nakakaapekto sa kahit anong panig ng bansa ang bagyong Florita. Pero bukas ng umaga hanggang tanghali, posibleng makaranas ng mahihina hanggang katamtamang mga pagulan sa may eastern section ng northern at central Luzon. Pagdating naman po ng Lunes ng gabi hanggang Martes ng gabi, posibleng naman makaranas ng mga pagulan ang northern portion ng Luzon, ilang bahagi ng Central Luzon, mga katamtaman hanggang kung minsan ay malalakas na mga pagulan. At ayon din po sa Pag-asa, pag ito ay naglandfall sa kalupaan ng Northern Luzon o extreme Northern Luzon, maaaring hanggang signal number 2 or tropical cyclone wind signal number 2 ang maaaring itaas ng Pag-asa sa oras po na matuloy yung kanyang landfall. At yan po muna ating latest mula sa Typhoon Watch. Mag-ingat po kayo and God bless.